na tayo ay huwag mabubuhay ng mayroong stress, na mayroong takot, o may mga kagulimihanan, sapagkat ang tanging gagawin lamang natin kung ikaw ay nakakaranas ng bigat or ng problema sa iyong puso, isang sabi niya sa 1 Peter chapter 5 verse 7, ipagkatiwala mo sa Kanya ang lahat ng iyong mga suliranin sapagkat siya ay nagmamalasakit sa iyo. Nakarang linggo na pag-usapan din natin na ang banal na Espiritu na siyang ating tagapagtanggol, na siyang ating tagapagturo sa ating mga gagawin sa ating buhay, ay siya ay kumikilos kung ikaw ay payapa. Amen? Na-take note nyo yun, ha? Kung ikaw ay payapa, ang banal na Espiritu ay ikaw ay kanyang tuturuan, ang sabi doon, sa lahat ng bagay. Pag sinabing lahat ng bagay, ay hindi lamang tungkol sa spiritual na bagay. Nandyan kung paano ka kumita, kung paano kayo magbabati ng iyong kapatid o ng iyong anak na hindi na matagal na nag-uusap, kung paano ikaw kikita, o katulad nito, livelihood program, nandyan ang ating banal na Espiritu na siyang tutulong sa bawat suliranin mo. At napag-aralan din natin noong nakarang linggo na patuloy mong bantayan ang iyong puso mula sa stress, mula sa pag-aalala. Sapagkat, ang sabi ko nga sa inyo nung nakarang linggo, ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos, ang kanyang mga blessings, ang kanyang mga miracles sa iyong buhay, mga himala sa iyong buhay, ay kikilos na may kasamang grasya. Ang grasya ng Panginoong Diyos, ang siya ay mananatili sa iyong buhay kung ikaw ay mayroong kapayapaan. At kung para magkaroon ka ng kapayapaan sa iyong puso, kinakailangan mong tuloy-tuloy, araw-araw, minuto-minuto, na ikaw ay nakasandal, ikaw ay nakadepende, na ikaw ay nagtitiwala sa kanyang kapangyarihan, sa ating Panginoong Hesukristo, at hindi sa tao. Okay? Bakit? Sapagkat, sabi ko nga nung nakarang linggo, sapagkat ikaw ay anak ng Panginoong Diyos at ikaw ay mas importante sa mga ibon sa hangin at sa mga bulaklak na naggagandahan. Amen? At pangalawa, sapagkat tayo ay nabubuhay sa panahon ng grasya. Amen? Amen. Kaya naalala ko tuloy sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7. Basahin po muli natin. Sa Philippians chapter 4, sabi niya, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Kung pwede natin sabihin natin to, huwag kayong mabalisa tungkol sa iyong trabaho. Huwag kayong mabalisa tungkol sa iyong kakainin o iinumin o idadamit. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So the more na dinudulog natin ang lahat ng ating mga pangangailangan, mga suliranin sa ating buhay, is nagkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating puso. Kung minsan iniisip mo, nako, tapos na ang patrabaho. Wala na yata akong iwi-welding. Yun ang kuminsan inisip mo. Di ba, Kuya Rod, kuminsan nag-iisip ka, tapos na ang trabaho. Ano kayang gagawin ko? Yun, namumroblema ka. Kung ano man yun, is ibigay mo sa ating Panginoong Diyos. Banggitin mo sa Kanya. Sapagkat the more na binabanggit mo sa Kanya, anong pangyayari? Magkakaroon ka ng kapayapaan sa iyong puso. At ang sinasabi ditong kapayapaan ng Diyos is ito yung kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Hindi kayang intindihin ng mundo. Na kung saan kuminsan ang mga tao sa mundo ay nagtataka sila. Aba, itong Kristiyano na ito, sa dami-dami ng mga problema sa buhay, is kayang-kaya niya pa rin gumiti, is sa dami-dami ng kanyang mga suliranin sa kanyang buhay, 10 ang anak o 7 ang anak,
Tapos hindi alam kung saan kakain. Nandun pa rin yung kanyang ngiti sa kanyang mga mukha. Sa kanyang mukha, no? At itong kapayapaan na ito, sapagat ang kapayapaan na binibigay ng mundo is galing sa labas, papunta sa iyong puso. Ngunit ang kapayapaan ng Panginoong Diyos na hindi kayang maunawa ng mundo ay ang kapayapaan na nanggagaling sa iyong puso, sa iyong loob, papunta sa labas. Ha? At si Jesus lang ang makakapagbigay ng kapayapaan na ito sa iyong buhay. So ang tanong, gusto mo bang malaman kung ano ang katulad kung ikaw ay nasa kapayapaan ng Panginoong Diyos? Gusto niyo po bang malaman? Magbibigay tayo ng example. May example tayo kung paano ang kapayapaan ng Panginoong Diyos na nagsisimula sa iyong puso palabas ay makakaranas ka ng kapayapaan. Doon sa Acts, mga gawa, chapter 12, verse 7, anong sabi niya? Walang ano-ano'y, lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa silid piitan. Tinapik nito si Pedro sa tagiliran at ginising. Dali, bumangon ka, sabi ng anghel, nakalagang mga tanikala sa mga kamay ni Pedro. Bigyan ko po kayo ng background, sapagkat si Pedro ay pinahuli. Pinahuli si Pedro, ikinulong. At siya ay bibitayin kinabukasan. Halimbawa, hinuli si Pedro ng Lunes, bibitayin siya ng Martes. At nung siya ay nakakulong, mararanasan mo yung maririnig mo yung ungol na mga kasama mo, mga nakabilanggo. Yung ungol ng sakit na nararanasan nila. Yung amoy ng kanilang dumi at panghi ng kanilang ihi sa isang silid na ito, sa isang kulungan na ito, ay yung maaamoy. Paano ka nga ba magkakaroon ng kapayapaan sa gantong kapaligiran? Ngunit sabi ko nga sa inyo, ang kapayapaan na binibigay ng Panginoong Diyos ay hindi nanggagaling sa labas papunta sa loob, kundi nanggagaling sa loob palabas. So anong nangyari? Sa kabila ng mga naranasan ni Pedro na nung siya'y nakakulong, siya ay nagkaroon ng napakahimbing na tulog. Amen? Sapagkat sabi niya sa mga awit, chapter 127, verse 2, ang Panginoong Diyos ay nagbibigay ng mahimbing na tulog sa kanyang iniibig. Binigyan niya si Pedro sa kabila ng kapaligiran niya na napakabaho, sa kabila ng kapaligiran na napakasakit, na may parusa, na kung saan sa kanyang tanikala, sa kamay at sa paa, mayroon pang dalawang bantay, kaliwat kanan, na nakabantay sa kanya. Paano ka nga naman makakatakas doon? Na kung saan, kung ikaw ay magkakamali, pwede kang garutuhin o kaya paluin. Ngunit tayo ay nagpapasalamat, pinapakita dito kung paano tayo magkakaroon ng kapayapaan. Sa sobrang kapayapaan ni Pedro, anong nangyari? Dumating ang anghel at anong nangyari? Kinakailangan pa siyang gisingin. Kinakailangan pa siyang gisingin ng anghel upang siya ay magising, upang siya ay makatakas. Anong nangyari? Nalaglag yung kanyang tanikala at siya ay nakalabas ng buhay. Ganon kaganda kung mayroong kapayapaan, no? Nakakapagtaka, no? Nakaya niya pang matulog ng mahimbing si Pedro sa kabila ng pangit na kondisyon. Yan ang tinatawag na kapayapaan na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos, no? So maaaring ang iba sa iyo dito sa bahay-sambahan na ito. Kung ikaw ay mismo ay hindi makatulog, halimbawa Sabado o kaya Biyernes, nag-text sa'yo si Sister Tess. Sasabihin niya sa'yo, Brother Truadjo Aison, sa linggo, ikaw ay mag-pray ng offering. Kung si Kuya Adi walang kapayapaan, nako, Sabado hindi na makatulog. Linggo hindi na makatulog sa sobrang nervyos. Ganun ba kayo? Ganun ka ba? Yun ang sinasabi na hindi makatulog. Ha? Napakahirap kung walang kapayapaan. Ngunit si Pedro ay napakasarap ng tulog niya at kinakailangan pa siyang gisingin ng anghel.
At natutunan ni Pedro kung paano magkaroon ng tunay na kapayapaan sapagkat nakasama niya ang ating Panginoong Hesukristo. Ganon din ang ating buhay Kristiyano. Matututunan natin kung paano tayo magkaroon ng tunay na kapayapaan kung patuloy nating dinadamdam, patuloy nating ninanamnam ang presensya ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay. Ngunit, bago mangyari kay Pedro ito, bago magkaroon siya ng kapayapaan sa kanyang puso, ay meron siyang experience na hindi maganda na makikita natin sa Matthew chapter 14, verse 26 to 31. Basahin natin. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Napag-aaralan natin sa physics, kung ano yung nasa taas, babaksak. Kung ano yung nasa baba, tataas. Natakot sila sapagkat may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Ay sino nga bang kauna-unahang history na ang tao ay lumakad sa ibabaw ng tubig? So anong nangyari? Natakot yung mga alagad. Ang sabi nila, multo. Sigaw nila. Tapos verse 20, ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot, ako ito. Ibig sabihin, mayroon talagang multo. Bakit? Hindi naman sinabi ni Jesus Christ na, oy, walang multo. Hindi naman niya sinabing gano'n. Ang sabi ni Jesus Christ, huwag kayong matakot, ako ito. Hindi niya sinaway, hindi niya sinuway ang kanyang alagad tungkol sa multo. Sapagkat totoong may multo talaga. So, nakakaranas ba kayo ng minumulto? Sino nakakaranas ng minumulto dito? Ayun, may multo talaga. Ha? Okay, pero ibang topic na 'yon. So, sinabi ni Pedro, verse 26, Panginoon, kung talagang ikaw nga iyan, papuntahin mo ako diyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. Verse 29, sumagot si Jesus, halika. Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Nung sinabi niyang halika, hindi lamang niya sinabi ito kay Pedro. Kasi kung sinabi niya kay Pedro, lamang sabi niya, halika Pedro. Pero sinabi niya, halika. Ibig sabihin, para iyon sa kanyang 12 alagad na siya ay umakbang sa ibabaw ng tubig. Kasama na doon si Judas na kanyang alagad. Halika, kasama doon si Judas nung sinabihan niya yun. Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Verse 30, ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagipin ninyo ako, sigaw niya. Verse 31, agad siyang hinawakan ni Jesus, bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya, sabi niya kay Pedro. So kung mababasa natin dito, natatandaan niyo ba yung sandwich? No? Pag sinabing sandwich, pag gising sa umaga si Jesus Christ, bago matulog sa gabi si Jesus Christ. Sandwich. No? Meron ding sandwich na takot. Anong nangyari dito kung babala? Natakot sila dahil may naglalakad sa ibabaw ng tubig. Tapos doon sa bandang verse 30, balikan mo sa verse 30. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot. So natakot sila nung makita na may naglalakad ng ibabaw ng tubig. Tapos natakot ulit si Pedro nung malakas ang hangin. So sandwich, takot sa una, takot sa huli. Anong nangyari? Siya ay lumubog. No? Yun ang tinatawag na sandwich, no? Fear, takot, no? At ngunit kahit na siya ay natakot nung una, nagkaroon pa rin siya ng pagkakataon na makalakad sa ibabaw ng tubig. Ngunit dahil sa takot, dahil walang kapayapaan sa kanyang puso, siya ay lumubog. Ibig sabihin, ang grasya ng Panginoong Diyos, ang himala ng Panginoong Diyos ay naging temporary lamang. Naging panandalian lamang ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Naging panandalian lamang ang himala ng Panginoong Diyos sa buhay ni Pedro sapagkat napuno siya ng takot. Kaya nga sabi ko sa iyo na ang kapayapaan ang siya magpapanatili sa grasya, sa kapangyarihan ng Panginoong Diyos sa iyong buhay. Kung gusto mong maging
permanente ang iyong kagalingan, kung gusto mo maging permanente ang himala ng Panginoong Diyos sa iyong buhay, dapat magkaroon ka ng kapayapaan sa iyong puso, hindi katulad ni Pedro. Oo nga't nung umpisa, nakaranas siya ng himala ng Panginoong Diyos, ngunit ang problema, nagkaroon siya ng takot. Ang himala na yon ay naging temporary lamang, naging panandalian lamang. Siya ay lumubog. Ano ang ibig ngayon? Pag-usapan natin ang tungkol sa alinlangan. Ano sabi ng Panginoong Hesukristo? Bakit ka nag-alinlangan? O sa ibang Tagalog, bakit ka nagduda? No? Ngayon, ano bang ibig sabihin ng alinlangan o pagdududa? Ito para malaman natin kung anong ibig sabihin ng pag-alinlangan o pagdududa. Ibig sabihin, kay Jesus at ang dagat na malakas ang alon, mas napansin ni Pedro ang alon kaysa kay Pedro. Yun ang pagdududa. Mas malaki ang tingin mo sa problema mo kaysa kay Jesus. O sa murong na lang, mas malaki ang tingin mo kay Bombay kaysa kay Jesus. Kaya pagdating ng bayaran na, mas lumalaki si Bombay. Si Hesukristo ay lumiliit. Kaya anong nangyayari? Dahil si Pedro ay nakapokus sa problema, si Pedro ay nakapokus sa mga suliranin sa kanyang buhay, siya ay nagkaroon ng pagdududa. Mas lumaki ang tingin niya sa problema kaysa kay Hesukristo. Yun ang tinatawag na pagdududa o pag-aalinlangan. Ngunit, ang sabi nga ng ating Panginoong Diyos sa kanyang salita sa Romans chapter 4 verse 20 to 21, anong sabi niya? Hindi siya nag-alinlangan. Sinong hindi nag-alinlangan dito? Si Abraham, si Amang Abraham. Hindi katulad ni Pedro na siya ay nag-alinlangan, pero si Amang Abraham hindi siya nag-alinlangan. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, salip lalo siyang lumakas dahil sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa sa Diyos. Lubos siyang naniwala na tutuparin ng Diyos ang ipinangako nito. Kung ikaw ay hindi nag-aalinlangan, kung ikaw ay hindi nagdududa sa ating Panginoong Hesukristo, anong sabi niya? Naniniwala si Amang Abraham na tutuparin ng Diyos ang ipinangako niya sa kanya. Ganon din sa iyong buhay, kapatid sa pananampalataya na nakaupo ngayon. Hindi titigil si Hesukristo hanggat hindi niya natutupad ang pangako niya para sa iyong buhay. Amen? Basta wag kang mag-alinlangan, basta wag kang magdududa, kundi patuloy kang manalig sa Kanya, lubos kang maniwala sa Kanya, natutuparin ng Diyos ang pangako niya para sa iyong buhay. Nakita ito ni Pedro kung paano din matulog si Hesukristo sa gitna ng bagyo. Nakasama ni Pedro si Jesus Christ na natutulog habang bumabagyo. Ang maganda dito, yung bagyo ang ang nakagising kay Hesukristo ay hindi yung bagyo, kundi ang nanggising sa ating Panginoong Hesukristo ay ang kanyang mga alagad. So ibig sabihin, si Jesus ay hindi naapektuhan ng bagyo sa kanyang paligid, kundi ang kapayapaan na meron si Hesukristo sa kanyang puso ay naapektuhan niya ang kanyang paligid dahil punong-puno siya ng kapayapaan. Alam mo, kung mayroon kang kapayapaan ng Panginoong Diyos sa iyong puso, ikaw sa kaligitnaan ng iyong problema, sa kaligitnaan ng iyong bahay na nagkakagulo-gulo, ikaw mayroong kapayapaan, mahahawa mo sila. Unti-unti, magliliwanag yan. Pati ang mga kasama mo sa bahay, pati kasama mo sa trabaho, magkakaroon sila ng kapayapaan. Sapagkat ang kapayapaan na nanggagaling sa iyo, ito ay palabas. Na to the point na maapektuhan ang iyong paligid tulad ng ginawa ni Hesukristo na kung saan mayroong kapayapaan si Hesukristo sa kanyang puso dahil sa kapayapaan na yun naapektuhan ang kanyang paligid. Anong nangyari? Pumayapa ang dagat. Kaya ang sinasabi ko sa bawat isa sa inyo dito na punuin mo ng iyong puso ng kapayapaan ng ating Panginoong Diyos. Bantayan ni Lord. Babantayan ng ating Panginoong Diyos ang iyong puso ng kapayapaan at naniniwala ako na mula sa iyong puso na mayroong kapayapaan
ay maapektuhan mo ang magulong kapaligiran. Ano yung mga magulong kapaligiran na yan? Nandyan na yung mga problema sa buhay. Nandyan na rin yung mga marites sa buhay. Naku po. At ako'y natutuwa. Meron pa palang bago dito. Hindi lang marites. Meron daw tolits. May tolits daw eh. Parang tol. Anong latest? Kaya tolits, no? Tapos mayroon pang marisol. Ano na yun? Mare. Ay, ano na? Sulsol. Sulsol. Maapektuhan mo ang mga nasa kapaligid mo, mga marites, mga tolits, mga marisol sa buhay mo. Maapektuhan mo sila kung mayroon kang kapayapaan sa iyong puso. Amen? Mayroon ba kayong mga marisol sa buhay? Mayroon. At hindi pa baliktad. Huwag mong hayaan yung mga nagsusulsul sa iyo, yung mga marisol, mga marites, mga tolits sa kapaligiran mo, ay ikaw ang maapektuhan. Kasi pag ikaw naapektuhan, wala ka ng kapayapaan. Mayroon pang isang alagad ng ating Panginoong Diyos na mayroon ding punong-puno ng kapayapaan. So alamin natin sa Pilipos chapter 4 verse 11 to 12, ano sabi niya? Hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan maging anuman ang aking kalagayan. Alam ko kung paano maghikahos, alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o ang magutom, o ang managana o ang maghirap. Ang tinutukoy kong apostol dito ay si Apostol Pablo, na sa kabila ng kanyang dinaranas na buhay, mayroon siyang kapayapaan, mayroon siyang katahimikan, kahit na siya ay naghihirap, kahit siya ay naggugutom, sa kabila ng kanyang sa kasaganaan o kakulangan, siya ay mayroong kapayapaan sa kanyang puso. Anong nangyari? Sapagkat mayroon siyang kapayapaan sa kanyang puso, nagkaroon siya ng mayamang kapahayagan tungkol sa grasya ng Panginoong Diyos sa kanyang buhay. Biruin mo, itong apostol ng ating Panginoong Hesukristo, ito ang pinakamasama, pinakamakasalanan apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sabi niya sa unang Timoteo chapter 1 verse 15, ano sabi niya? Totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan at ako ang pinakamasama sa kanila. Nakakatuwa na bagaman itong tao na to na siyang pinakamasama, kung ikaw man ang pinakamasamang tao sa murong bataan, ngunit kung ikaw magkakaroon ng kapayapaan sa iyong puso, ano mangyayari? Magkakaroon ka ng mayamang kapahayagan tungkol sa grasya, tungkol sa kabutihan ng Panginoong Diyos sa iyong buhay. Amen? Amen. Kaya huwag mong sasabihin na, ayaw ko magsimba, makasalanan ako eh. Ayaw ko magsimba dahil napakadami kong kasalanan na ginawa. Hindi ganun. No? Sapagkat ang grasya ng Panginoong Diyos, sabi ko nga sa inyo, ang pinakamabait ay tinutuligsa kung sa ilalim ng batas. Ngunit dahil sa grasya ng Panginoong Diyos, ang pinakamasama ay mayroong pag-asa. Amen. Ngayon, ang tanong niyo sa akin, Doc, sige, Doc, magkakaroon ako ng kapayapaan sa aking puso. Pero ang problema, Doc, nandun pa rin yung problema eh. Magkakaroon nga ako ng kapayapaan, nandun pa rin naman ang problema. Yan ang tingin ng mundo. Akala ng mundo, kung ikaw ay magkakaroon ng kapayapaan, nandun pa rin yung problema. Yan ang tingin ng mundo na ating ginagalawan. Ngunit ang tingin ng Kristiyano ay hindi ganyan. Ang tingin ng isang Kristiyano ay sinasabi ng Panginoong Diyos sa iyo, ay pumayapa ka at babantayan ko ang lahat-lahat ng mga alalahanin mo sa buhay. Ang sabi ng Panginoong Diyos sa iyo, ang sabi niya, ako ang bahala. Relax ka lang. Hindi ka tulad sa mundo. Ang sabi ng mundo, ako ang bahala. Ano sabi ng mundo? Ikaw ang kawawa. Di ba? May kasabihan gano'n, no? Ako ang bahala, ikaw ang kawawa. Pero ang sa ating Panginoong Diyos, bilang isang Kristiyano, ang sabi ng Panginoong Diyos, ako ang bahala. Relax ka lang. Amen? Amen. Kaya yun ang isang pamagat yata na ni Robin Padilla yata eh. Nung napanood ko yun, ni Robin Padilla at saka Sharon Cuneta yata eh. Ako ang bahala, relax ka lang. Matagal na yun, no? Kaya, ngunit ikaw na isang Kristiyano,
tandaan ninyo, ang Panginoong Diyos ang bahala at ikaw ang gagawin mo lamang ay ikaw lamang ay mag-relax. Ngayon, bago tayo magtapos sa ating mensahe, may isa sa mga palatandaan na ang isang tao ay may punong-puno ng takot, punong-puno ng kabalisahan. Gusto niyo po bang malaman na ang isang tao ay punong-puno ng kabalisahan, punong-puno ng walang kapayapaan sa kanyang buhay? Gusto niyo malaman? Mayroong palatandaan dito. Tignan natin sa John chapter 20, verse 19 to 20. Anong sabi niya? Kinagabihan ng araw ding iyon na unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad, dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus, tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, sumainyo ang kapayapaan. Ngayon ang tanong, bakit nakasarado? Bakit nakasarado ang pinto? Kaya nakasarado ang pinto dahil sa takot, dahil sa problema, sa takot, sa mga alalahanin sa buhay. Ngunit dito sa ating buhay, mayroon tayong dalawang pintuan. Mayroon tayong dalawang pintuan na magsasara kung may takot tayo sa at pag-alala. Una, napag-aralan natin nung nakarang 3 linggo na ang isa sa mga pintuan ng ating buhay ay ang ating puso. Ang ating puso ang pintuan ng iyong espiritu. At ang iyong bibig naman, siya ang pintuan ng pisikal na mundo. At dahil sa puso, ang sabi ko nga sa inyo, ang puso na may punong-puno ng takot, ito ay magsasara yung pintuan ng iyong puso, ng iyong espiritu. Pag nagsara yan, ano mangyayari? Ang kapayapaan ng Panginoong Diyos ay masasakal, hindi ito makakalabas sa iyong buhay. Sapagkat ang takot, ito ang sumasakal, ito ang pumipigil sa pintuan ng iyong espiritu. Kaya mayroon tayong kasabihan dito, mayroon ka bang Hebrew? Anong Hebrew? O salitang Hebrew ng fear, no? Kapag fear, ang sabi dito ay pehad. Pehad, pag fear. Yan ang ibig sabihin ng fear. At ang ibig sabihin ng fear na yan, ang pagbasa kasi ng Hebrew, ang salitang Hebrew, di ba tayong mga Pilipino, pag nagbasa tayo mula sa kaliwa, papuntang kanan. Pero sa Hebrew, pag nagbasa sila, mula sa kanan, papuntang kaliwa. Yan ang ibig sabihin ng fear. So, ang letra na yan is dalet, hey, at saka fey. Dalet, hey, fey. No? At dun sa baba naman, is ito yung fearless. So, para maging fearless, dinagdagan mo lamang ng 2 letra. Yan, yung kulay pula na letra, tapos yung kulay pula na letra. Itong simbolo ng unang letra na to is nagsisimbolo ng pako. Pako yan, Pako. Yan yung tinatawag ng anong letra yan? Bab. Bab yan. Tapos yung sa huli, ang letra na yan is tab. Itong bab na to, yung pangalawang letra dito mula sa kanan, is nagsisimbolo ng pako. Pako. Dito. Yan. Yan yung bab. Pako yan, yung pangalawang letra. Tapos yung huli, ang nagsisimbolo ng tab is cross. No? Ibig sabihin, kung ikaw ay takot sa iyong buhay, para ikaw ay maging fearless, para ikaw ay maging matapang, para hindi ka matakot sa iyong buhay, kinakailangan mo ng pako at ng cross. Para maging fearless. Yung fear maging fearless. Ngayon ang tanong, kung kayo ay nakakakita ng pako at saka cross, sino ang naaalala ninyo? Sino? Jesus. Dito, malakas dito. Bakit dito parang hindi yata, wala akong narinig? Sinong naalala nyo kung kayo ay nakakarinig ng pako at saka ng cross? Si Jesus Christ. Ibig sabihin, kung ikaw ay takot sa iyong buhay, kinakailangan mo si Jesucristo sa iyong buhay upang ikaw ay maging matapang. Amen? Amen. Sapagkat ang pako at ang cross, ito ay nagsisimbolo ng ating pagiging perpekto dahil sa ginawang trabaho ng ating Panginoong Jesucristo sa cross ng Kalbaryo. At dahil sa ginawang trabaho ng ating Panginoong Jesucristo sa cross ng Kalbaryo, ano nangyari? Tayo ay nagkaroon ng kapayapaan. Sa Romans chapter 5 verse 1 to 2, anong sabi niya?
sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ayan. Mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Verse 2, sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Hesukristo, tinamasa natin ang kagandang loob ng Diyos at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Dito sinasabi sa verse 1 na ikaw ay pinawalang sala ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Hindi niya sinabi na ikaw ay napawalang sala sa pamamagitan ng iyong kabaitan. Sino nga bang mabait sa atin dito? Ha? Ikaw ay pinawalang sala dahil sa iyong kabaitan. Hindi niya sinabing kabaitan. Ang sabi niya, ikaw ay pinawalang sala sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. At dahil sa tayo pinawalang sala ng ating Panginoong Diyos, ano nangyari? Tayo ay nagkaroon ng kapayapaan na binigay ng Panginoong Diyos sa ating puso. Nagkaroon tayo, ang tao at ang Panginoong Diyos ay nagkaroon ng kapayapaan. Ibig sabihin na kinakailangan ng Panginoong Hesukristo na mamatay sa krus ng Kalbaryo upang ikaw ay magkaroon ng kapayapaan. Kinakailangan ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang dugo upang ikaw ay magkaroon ng kapayapaan. Walang kapayapaan sa iyong buhay kung wala ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, ang dugo ni Hesukristo, ito ang pinagmumulan ng iyong kapayapaan. O kaya ibig sabihin, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan kung wala si Hesukristo sa iyong buhay. Amen? Amen. Kaya nga tinawag si Hesukristo na prinsipe ng kapayapaan. Prinsipe ng kapayapaan ang tawag kay Hesukristo. Ang problema, ang ginagawa natin para tayo ay magkaroon ng kapayapaan is ang ating puso ay pinupuno natin ng mga material na bagay. No? Pera, damit, bahay, yun ang ginagawa natin na ngunit ang pinakapundasyon ng ating kapayapaan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang pundasyon ng ating kapayapaan at susunod na lamang ang kanyang mga himala, ang kanyang kapangyarihan sa iyong buhay. Amen? Amen. So, ang unang nasasaraduhan na pintuan ng ating buhay kung ikaw ay takot ay ang pintuan ng iyong puso. Sapagkat ang puso ay yan ang pintuan ng iyong espiritu. Ngayon, ano naman ang pangalawang nagsasarado kung ikaw ay mayroong takot sa iyong buhay? So, punta ka sa fear, sa Hebrew na fear, yan. Doon sa unang letra, sa taas, yung fear, yung parang letter G, ang simbolo niyan ay ang bibig. Yan, bibig yan. Pangalawa, letra ay ang simbolo niyan ay bintana. Pangatlong letra, ang simbolo niyan ay pintuan. So napag-usapan natin yung pintuan, yung sa dulo, pintuan, ang tinutukoy diyan ay ang iyong puso. Ngayon, pangalawang letra ay ang bintana. Meron tayong kasabihan na your eyes is the window of your soul. No? Yung una, pintuan, ito ang pintuan ng iyong espiritu. Ngayon naman yung bintana, ang iyong mga mata, ang bintana ng iyong kaluluwa. So kanina espiritu, ngayon naman kaluluwa ang pag-uusapan natin. Ang pintuan o ang bintana ng iyong kaluluwa ay ang iyong mga mata. Ibig sabihin, kahit na gaano kabuti ang Panginoong Diyos sa iyong buhay, punong-puno ka na ng himala sa iyong buhay, sumasambulat na sa iyong harapan ang mga himala ng Panginoong Diyos sa iyong buhay. Ngunit dahil sa takot, ang iyong mga mata na siyang pintuan ng iyong kaluluwa, na siyang bintana ng iyong kaluluwa, ay sarado. Hindi niya makita-kita ang kaganda ng Panginoong Diyos sa kanyang buhay kahit na sumasambulat na ito sa kanyang mga mata. Kaya nga, mayroon tayong mensahe noon na, why can't I see? Bakit hindi ko ito makita? Mayroon tayong mensahe noon sa, nache-check nyo sa YouTube,
sa YouTube channel, kung gusto niyo tignan yung message natin noong nakaraang, kailan ba yun, Bea? Tungkol sa ang pinamagatang Why Can't I See? Bakit hindi ko makita-kita? Kung gusto niyo makita yon sa September, puntahan niyo doon sa YouTube channel natin yung September, nandun yung message na ang pamagat ay Why Can't I See? Bakit hindi ko makita-kita? Kapag ikaw ay may takot, ikaw ay magkakaroon ng kabulagan, ikaw ay mabubulag sa mga pagpapala at himala ni Jesus sa iyong buhay at hindi ka nagmamalay na ikaw pala ay nakakaranas na ito. Dapat punong-puno ka ng pagpasasalamat kay Jesus. Imbis na pasasalamat ang iyong lumalabas sa iyong bibig, ngunit dahil punong-puno ka ng takot, ang iyong mata ay nasasaraduhan, hindi mo ito makita. Kaya ang nangyayari, imbis na pasalamatan mo siya, ay kuminsan, ikaw ay nagmamalaki, kuminsan ang sabi mo sa iyong sarili, ako ang may dahilan, hindi ang Panginoong Diyos, kundi ang sarili kong lakas, ang sarili kong kagalingan, kung bakit ako nakakaranas ng kaginhawaan sa aking buhay. Ikaw ay nabulag ang iyong mga mata dahil sa takot, dahil sa kabalisahan. Dapat lumalago na ang iyong pananampalataya. Kaya sa ating Panginoong Jesucristo, ngunit dahil sarado ang mga mata mo, ay ikaw pa din ay hindi nagbabago at ganun ka pa rin noong 2015, taong 2015 hanggang 2022 na ngayon, is ganun ka pa rin. No? Ganun pa rin tayo. Ganun ka pa rin. No? Na bakit ba ang tahi-tahimik mo noong 2015, ang tahi-tahimik mo? 2022, tahimik pa rin. No? Parang walang pagbabago, walang progreso sapagkat punong-puno ng takot ang iyong mga mata at hindi ka nagbabago. Okay. So pangalawang fear, ayan. So napag-aralan natin yung pintuan. Pangalawa, yung bintana, which is yung ating mata. Pangatlo naman, na letra ay simbolo ng bibig. Kung ikaw ay may takot, ang iyong bibig ay nabubusalan ng ating kaaway na si Lizardo. Si Lizardo ay gustong-gusto niyang busalan ang iyong bibig. Gustong-gusto niyang isarado ang bibig mo. Gusto niyang isiper yung bibig mo na ni Lizardo. Kaya wag mong hayaan na ang kaaway na si Lizardo ay maisarado niya ang bibig mo. Noong 2015 hanggang 2022, ngayon ay 2022, bakit napakatahimik mo pa rin? Hindi ka nagbabanggit ng mga salita ng Panginoong Diyos, hindi ka nagbabanggit ng mga pangako ng Panginoong Diyos, hindi ka nagsasalita ng mga Bible verses na nanggagaling sa kanyang salita, hindi ka nakakapagsalita. Bakit? Bakit napakatahimik mo? Sapagkat binusalang ka na. Sinarado ng Panginoong Diyos ang bibig mo sa pamamagitan. Sinarado ni Lizardo ang iyong bibig. Bakit? Sapagkat ikaw ay mayroong takot. Kaya ito yung simbolo ng takot. Bibig, sarado. Mata, yung kaluluwa mo, sarado. Pintuan ng iyong puso, yung espiritu mo, sarado. So, ibig sabihin, yung bibig, yan ang pintuan natin sa pisikal na paraan. Yan ang pintuan natin sa mundo. Kung ano yung binabanggit mo bilang isang Kristiyano, yun ay magkakatotoo, yun ay makikita mo sa pisikal na kaanyuan. Kaya tinutukoy dito na bibig is ito yung ating pisikal. Pangalawa, yung tinutukoy dito na bintana na siyang ating mata ay ang kaluluwa mo. At yung pintuan ay ang iyong espiritu. So ang isang tao, ito ay binubuo ng pisikal, kaluluwa, at espiritu. Kung mayroon kang takot, kung mayroon kang alinlangan sa iyong buhay, wala kang kapayapaan, sarado ang iyong pisikal, sarado ang iyong kaluluwa, at sarado din ang iyong espiritu. At yun ang nakakatakot, yun ang masamang balita. Kaya kung mayroon kang bilang isang Kristiyano, kung ikaw ay nakakatanggap ng napakapangit na balita mula sa iyong doktor, sasabihan ka ng doktor, naku po, Mrs. Tatay, napakapangit ng resulta ng iyong dugo.
Kung ikaw ay nakakaranas ng mga ganong balita sa iyong doktor, ha? Kung ikaw naman ay kinakapos o nagkukulang sa iyong kapirahan sa buhay, dapat buksan mo ang iyong pintuan ng pisikal, buksan mo ang iyong mga bibig na ayon sa salita ng ating Panginoong Diyos. At patuloy kang magbigkas ng mga pangako ng Panginoong Diyos kahit na ikaw ay dumaranas ng bagyo sa iyong buhay. So tandaan ninyo, kung ikaw ay mayroong pag-aalinlangan, pagdududa, sarado ang iyong bibig bilang senyales palatandaan ng iyong pisikal. Pangalawa, kung ikaw ay may takot, sarado din ang iyong kaluluwa, ang iyong mga mata mo, bintana. At pangatlo, kung ikaw ay may takot, sarado din ang iyong pintuan ng iyong espiritu. So para tayo ay magkaroon ng kapayapaan, para mawala ang takot sa ating buhay, ay anong gagawin natin? Dagan mo ng pako at ng cross, walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? So sa ating pagtatapos, gusto kong sabihin sa inyo na si Jesucristo, siya ang pinagmumulan ng ating kapayapaan, hindi mga material na bagay, kundi ang ating pinagmumulan, ang source ng ating kapayapaan ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Hindi ang iyong trabaho, hindi ang iyong pinagkakakitaan, unang-una muna ang ating Panginoong Jesucristo upang ang lahat ng takot, lahat ng pagdududa ay maalis sa iyong buhay at ikaw ay magkaroon ng kapayapaan. Kaya sabi ni Jesus, nung nakita niya ang mga alagad niya ay takot na takot, ang sabi ni Jesus, sumayin niyo ang kapayapaan. Amen. Amen. At dahil doon, hindi na tayo magpapakatagal-tagal pa sa oras na ito. Tayo ay dadako sa ating Holy Communion. Gusto kong sabihin sa inyo ng mensahe na inyong narinig, ito ay mensahe na hindi dito nagtatapos, kundi itong mensahe na ito, ngayong araw na ito ay nagsisimula pa lamang. Paglabas nyo sa bahay-sambahan na ito, ay ang mensahe na ito ay nagsisimula pa lamang. Amen? Amen. Tayo po'y sumandaling manalangin. Hinihiling ko ang lahat na yumuko at tayo manalangin. Panginoong Diyos, salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong presensya. At dahil sa iyong kapangyarihan na iyong ipinamamalas sa aming mga buhay, nawa ito'y aming makita, nawa ito'y aming maranasan, nawa ito'y aming maramdaman. O Panginoong Diyos, totoo nga Panginoong Diyos, nagkakaroon kami ng mga takot, nagkakaroon kami ng pagdududa, pag-aalala. Ngunit kami ay nagpapasalamat sapagkat mayroon kaming source, mayroon kaming pinagmumulan ng iyong kapayapaan. At walang iba, kundi ang iyong bugtong na anak na siyang pinako sa cross upang kami, Panginoong Diyos, ay magkaroon ng katapangan, upang kami, Panginoong Diyos, ay magkaroon ng kapayapaan sa aming mga puso. O Panginoong Diyos, sa oras na ito, dinidulog ko ang aking mga kapatid sa pananampalataya na ito. Napatuloy niyo nga po silang hipuin ng iyong mapagpalang kamay upang patuloy mo silang samahan sa kanilang laban, sa kanilang buhay. Ang lahat ng ito ay sama ko't dalangin. Sa tayong pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi na, Amen. Amen.